Yes! Yes! Ayan, nagutom ako. Good morning, Tita. So ito na yung araw, tita, na tapos na yung maliligayang araw natin dito sa city at tayo ay uwi na sa probinsya. Ay magipainit na naman tayo ng mga kalubutan kasi nga sa haba na aming biyahe. Story ko lang, tita, nung unang araw na namin dito sa hotel, pagdating namin, pabalik namin ng gabi na sabi ko, asan mo yung muskitiro ko man? Sabi ko, paktay na, baka tinapo ng mga sa housekeeping ba? Baka sabihin nila trapo man yun? So hanap ko ng hanap, tita. Buti lang nakita ko, tina sa tiila nakahipid siya. Nakausap kasi ni Uncle, tita, yung sa housekeeping ba may Filipino daw. Baka sila yung nakaka-assign sa kwarto namin, tsaka alam nila talaga na Filipino. Baka may kuskus ng muskitiro. Tsaka confirm talaga sa rice cooker namin na may itlog. Nakita nila siguro yun. So, Friday ng umaga, nag-check out na kami, tita, at saka papunta na kami ng hospital, magbisita pa kami kay Lola, magstay kami ng mga ilang oras doon bago kami rumampa pa uwi. Pero dadaan muna sana kami ng mga market, kaya magbili nga ako ng mga gulay-gulay, tsaka yung mga padala ni Kumaring, kasi nga ngayon nag-araw, nag-drive na kami, hindi na kami nag-commute. Naalala ko man, sabi ko, Col, paano, bakit wala mga tao dito sa city? Bakit parang Kwaresma? Hala, kay Birni Santo pala talaga yun. Siya nga talaga ako, ti. Hindi ko talaga naisip na Friday pala iyon. Tapos yung nabisi lang kami ba? Kakatakbo ba? Alam ko naman talaga na Holy Week, pero hindi ko naisip ng Friday palagi talaga. Wala talaga mga katao-tao kay public holiday talaga. Sabi ko, paano na yung mga bibilihin natin? Cool! Sabi niya, good luck na lang sa'yo. Uwi tayo na wala dala ang palaya eh. Ay, tinag-consumption ako, tita. Kasi sabi ko, minsan nga lang tayo nakapasyudad, hindi tayo makabadala pa ng mga gulay-gulay. Ang lungkot ng buhay nito. So, nagstay muna kami doon ng mga ilang oras kay Lola para magbanding-banding ng konti bago kami mag-head off pauwi na sa probinsya. Pero bigla ko naisip ba, hindi naman lahat nag-celebrate ng Lent, no? So, sabi ko, baka may mga shop na bukas ba? So, nag-search ako sa online, nakita ko may mga bukas talaga na tindahan. Tinawagan ko, te, para confirm ba, para sure. Sabi ko, te, bukas kayo. Sabi niya, oo, nagasagot nga ako sa'yo. Suga ka ba? Umalay mo, tana kung cellphone lang yun, no, di ba? So pagtawag ko, sabi niya, bukas kami hanggang alas 3, tita. Sabi ko, wait mo lang ako, mabakal ako ng talong, sitaw at saka ampalaya. Ang saya-saya ko, Timo, kasi alam mo naman, basta mga Asian store gani, may gulay talaga yan. Kaya nasa picture sa kanilang, sa shop nila online na may mga gulay. Iba pagpunta ko doon, ang ampalaya talagang inuna ko. Gintarada ko talaga, kahit na medyo mahal dyan, ang bahala na dyan. Sabi ko, mag-withdraw lang tayo ng 1 million. Ay, sorry. Pati itong mga pa-price na ito, gintirada ako na ito, tita. Nag-ikot-ikot ako ng sandali. Tapos sa mga bulad-bulad dira, at saka yung mga gurayan. While nag-aantay sila ni Uncle sa akin, andun din sila sa kabilang side. Sabi niya, may shop pa talaga dito na malaki. Nakita ko yung balot. Pahamak talaga itong balot. Na-excite na ako saglit. Pero ang sabi nung may-ari, ay wala na ang balot. Ubus na. Embot mo dyan. Pahamak ka, paasa ka lang. Sinaktan mo yung aking damdaming baluta ka. Ay. Nung tumawag sa akin si Uncle, sabi niya, may sitaw dito, me. Punta ka na dito, atak na. Ay, gintirada ko ng sitaw, eh. Ilang piraso ang kinuha ko, tita. Kasi alam niyo naman, sitaw lover tayo. Gisa-gisahin mo lang yan ng konti sa karne, sobrang sarap na niyan. Bihira lang kasi kami makapunta. Malay mo, makabalik na naman kami dito in 2 years na naman, o di? Pag uwi na namin, tita, nakatulog na ako. Sabi ko, burawin mo diyang drive ko lang. Bala ka dyan, matulog ko dito. So, wala masyado traffic, tita, kasi yung mga holiday goers natin, nakarating na sila sa kanilang papuntahan. So, Biyernes Santo, mamingaw na yung daan. Wala na masyadong maraming mga sasakyan dito, no? So, ilang oras na naman yan, May baon kami na kanin, nagsaing ako, tapos lagyan ko ng itlog. Para may kitkitin kami ba? After mga ilang oras, nakadating kami doon sa aking sister-in-law. Pahuway-huway muna kami doon. Naglaro-laro mga bata. Nagkain kami, nagkape. Tsaka nag-chika-chikahan mga kapatid. So, nagbiyahe na naman, diretso na naman hanggang nagpalunod na yung araw, tita. Parang cross, no? Pero windmill yan kasi marami yan dyan na areas. Tapos, nag-antay na naman kami na makaabot kami doon sa areas na may mga pagkain na naman. Kaya alam mo naman na yan ang mga gina-excited ng mga pasahero. Pag nagabiyahe-biyahe ka gani na mahaba talaga, yung mga pagkain lang talaga iniisip mo. Pero yung mga rice namin, mga backup lang yan, tsaka mga itlog, para sigurado hindi tayo magutuman ba.
Wow, nagkadilim-dilim na tita, mga kunti na lang, parang excited talaga ako. Tapos sabi ni daddy, oh, hindi na tayo mag-stop-stop ha, pagkabili namin ng pagkain, wala nang stop-stop na yan, kasi wala namang ihi. Para pa yan, ihi ka nakatulog na sila, naganganganga pa. So ngayon, mali ang akala namin na uwi na si Lola, hindi pa pala, kaya babalik na naman doon si Uncle, tita, at hindi na kami sasama. Masakit na yung likod ko, mawawa kayo sa akin, bahala na lang, dito lang kami sa bahay, uy.